Yes, sir. Based on the warrant of arrest, Mr. President, the warrant of arrest is issued pursuant to Article 25, 3, subsection A, the statute for the crimes against humanity, and murder pursuant to Article 7, paragraph 1, subsection A of the same statute, committed in the Republic of the Philippines during the relevant period. That is the one we just mentioned, Mr. President, in the warrant of arrest. Yeah, ano man, ito yung yung high tax. Yes, sir. Because we want to exercise our options. Hindi naman yun. Hindi yung ipiprint nyo dito, yung natanggap nyo dito. Show us the basis of the, restriction of our freedom. Importante yan. Alam mo, ginawa niya, alam niya nga, yung pamilya niya, yung safety natin. Every time mag-alam siya ng war on drugs. Kailan tayo ipilos? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak mo, asawa mo, habang naglalasag sa kalye. Wala pang due process. Bakit kaya mas natatakot kayo na wala nga rin nagre-reklamo. Hayaan mo yung ibang country ang mag-isip mo sana kayo, may anak din kayo, may apo kayo, maging apo kayo. Diba? Sana naman mag-plan kayo ng takot sa Diyos. Grabe lang ginagawa ninyo. Kailan kayo? Kailan? Taxpayer ako. Ito ang gawain nyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Buhay ito, sir. Buhay ito, sir. Generally speaking, sinabi, sana nakaprepare po kami, dinala namin ng mga gamot na kailangan. Dadalhin ninyo, ni walang gamot, 80 years old. Paano po? Sana pinasama niyo yung doktor niya. Sir, please. Sir, this is a police operation. Makinig ko kayo, sir. Ulitin natin ulit, sir. Sandali muna. Back to square one. Earlier this saying, I placed the former president under arrest. Dahil matanda pa, Very kailangan ng right. oxygen. And I do believe that he has to submit to me. Attorney, Okay? Now, we are now taking custody. Imahanap ko pagka-presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho.